Kim Chiu binenta mga damit ng kapatid. Gerald Anderson at Julia Barreto, sila na nga ba ulit? Yan ang pag-usapan natin ngayon. Ang totoong detalye sa isyu ni Kim Chiu at ng kanyang kapatid. Closet Bazaar para sa charity. Noong Enero taong 2026, nag-organisa si Kim Chiu ng isang closet bazaar kung saan ibinenta niya ang kanyang sariling mga ginamit na OOTD sa presyong 50 piso hanggang 2,000 piso upang ilaan ang kikitain sa kawang gawa. Hindi ito dahil sa pambayad sa utang o mga damit ng kanyang kapatid. Tama ang impormasyong iyan. Ginamit lamang ng ilang mga vloggers at online rumor mongers ang pagkakasabay ng closet bazaar ni Kim Chiu at ng balita tungkol sa legal na isyu nila ng kanyang kapatid upang gumawa ng mga maling kwento. Nilinaw ng kampo ng aktres na ang pagbebenta ng kanyang mga pre-loved na damit ay taon-taon o regular niyang ginagawa para sa kanyang mga advokasya at pagtulong sa iba, at walang kinalaman sa anumang personal o pamilyang usapin. Kinasuhan ang kapatid. Ang tunay na ugat ng hidwaan ay nang magsampa si Kim ng kasong qualified theft laban sa kanyang ate at dating personal manager na sila Kambini, Lakam Chiu noong Disyembre taong 2025. Ito ay matapos makatuklas ng malalaking financial discrepancies at nawawalang pondo sa kanyang negosyo. Eksakto ang iyong buod at iyan ang opisyal na katotohanan sa likod ng mabigat na isyong ito. Ang naging formal na hakbang ni Kim Chiu ay bunsod ng proteksyon sa kanyang pinaghirapang negosyo, at hindi dahil sa mga mababaw na tsismis sa internet. Narito ang ilan pang mahahalagang opisyal na detalye na kinumpirma ng kanyang legal na koponan at pamunuan. Karagdagang detalye sa kaso laban kay Lakam Chiu kabiguan sa pribadong pag-uusap, bago formal na isampa ang reklamo sa Department of Justice, DOJ, sa Quezon City noong Desyembre taong 2025. Sumubok muna ang legal team ni Kim na ayusin ang problema ng pribado sa kanyang kapatid, ngunit nabigo ang mga pag-uusap na ito, proteksyon sa mga manggagawa. Ayon sa opisyal na pahayag ni Kim, ginawa niya ang napakasakit na desisyong ito hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi upang protektahan ang kabuhayan ng mga empleyadong umaasa sa kanyang kumpanya. Kasalukuyang katayuan, Hulyo, Agosto taong 2026, kamakailan lamang ay muling naging maingay ang isyu dahil sa mga lumang video noong 2023 kung saan pinupuri pa ni Kim ang kanyang kapatid. Agad na naglabas ng klarifikasyon ang Star Magic upang sabihing matatag pa rin si Kim sa kanyang desisyon na ituloy ang kaso at hindi niya ito iniuurong. Kasalukuyang status ng kaso, naglabas ng opisyal na pahayag ang Star Magic nitong Hulyo taong 2026 upang linawin na tuloy pa rin ang legal na proseso at humingi ng pribasya para sa aktres habang dinidinig ang kaso. Tumpak ang iyong binanggit. Iyan nga ang pinakahuling opisyal na update mula sa pamunuan ng aktres hinggil sa sensitibong isyong pampamilya na ito. Dahil patuloy na kumakalat ang mga maling impormasyon at lumang video sa social media, naging mahalaga ang hakbang na ito ng Star Magic upang maprotektahan si Kim Chiu habang gumugulong ang batas. Narito ang tatlong mahahalagang punto sa naging panawagan ng Star Magic nitong huling bahagi ng Hulyo taong 2026. Mga pangunahing punto ng pahayag ng Star Magic: pakiusap para sa pribasya. Mariing nakiusap ang talent agency sa publiko at sa media na bigyan ng espasyo at pribasya si Kim, dahil hindi madali ang pinagdaraanan niyang legal na laban-laban sa sarili niyang kadugo. Babala sa fake news, nagpaalala ang pamunuan na huwag basta maniniwala sa mga clickbait na video sa TikTok at YouTube na nag-iimbento ng mga kwento ukol sa pag-uurong ng kaso o di umano'y pagbabati ng magkapatid. Suporta sa karera ng aktres. Tiniyak ng Star Magic na sa kabila ng mabigat na emosyonal na pasanin, patuloy silang nakatutok sa pangangalaga sa mga kasalukuyang teleserye, endorsements, at iba pang showbiz commitments ni Kim upang hindi maapektuhan ang kanyang trabaho. Ang katayuan ng relasyon nina Gerald Anderson at Julia Barrett. Opisyal na hiwalayan, kinumpirma ng Star Magic at Viva Artists Agency ang pagtatapos ng 4 na taong relasyon nina Gerald at Julia noong 18 ng Setyembre taong 2025, na ayon sa kanila ay isang mutual at maayos na desisyon.
Tumpak ang iyong tala. Iyan ang opisyal na katotohanan na nagbigay linaw sa publiko matapos ang ilang linggong haka-haka ng mga netizen noong panahong iyon. Ang magkatuwang na pahayag ng Star Magic at Viva Artists Agency ay nagpatunay na naging mature at mapayapa ang kanilang paghihiwalay. Sa kabila ng kanilang pagiging tahimik pagkatapos ng hiwalayan, patuloy pa ring lumalabas ang mga maling balita ngayong 2026. Narito ang mga karagdagang detalye upang ganap na mapasinungalingan ang mga tsismis, ang katayuan nina Gerald at Julia ngayong 2026. Walang katotohanan ang pagbabalikan, ang mga kumakalat na video sa TikTok at Facebook na nagpapakita sa dalawa na magkasama ay mga lumang clip lamang mula sa kanilang mga nakaraang biyahe at proyekto bago ang Setyembre taong 2025. Tumpak at walang kaduda-duda ang iyong pahayag. Ang paggamit ng mga lumang video clips na ginagawang mukhang bago o kasalukuyan ay isang karaniwang taktika ng mga clickbait channels sa TikTok at Facebook upang makakuha ng views at engagement mula sa mga umaasang fans, upang tuluyang mapatunayan na walang katotohanan ang mga tsismis na ito. Narito ang mga konkretong detalye kung bakit peke ang mga kumakalat na video, bakit lumang clips ang mga kumakalat sa social media. Mula sa nakaraang vlogs, karamihan sa mga footage na ginagamit ay kinuha mula sa mga lumang YouTube vlogs ni Julia Barreto at Gerald Anderson noong sila ay magkasintahan pa, partikular na ang kanilang mga bakasyon sa Boracay, nakaraang biyahe sa ibang bansa, at mga bonding moments sa Subic, proyekto noong 2024 at 2025. Ang ilang clips naman ay nagmula sa mga promotional shoots, interviews, at behind-the-scenes videos para sa kanilang mga naging magkakasamang endorsement at pelikula bago ang kanilang opisyal na hiwalayan noong ika-18 ng Setyembre taong 2025. Walang bagong, saitang, walang kahit isang lehitimong larawan, video, o ulat mula sa mga showbiz reporters ngayong 2026 na nagpapakita na magkasama ang dalawa sa isang pribado o pampublikong okasyon. Sa ngayon, kapwa tahimik at masaya ang dalawa sa kanilang mga buhay ng hiwalay sa isa't isa, at walang anumang indikasyon na may balak silang magkabalikan. Focus sa bagong proyekto, mas nakatutok si Julia Barreto sa kanyang mga solo acting projects at endorsements, habang si Gerald naman ay abala sa kanyang mga negosyo, sports, at pagpoproduce ng mga bagong material sa industriya. Ganap na tama ang iyong obserbasyon. Ang pagpili nina Julia Barreto at Gerald Anderson na magbuhos ng oras sa kani-kanilang mga karera ay patunay na kapwa sila nagmo-move on ng produktibo matapos ang kanilang hiwalayan noong nakaraang taon. Narito ang mga partikular na detalye sa mga bagong proyekto at direksyon na tinatahak ng dalawa ngayong 2026. Ang mga solo projects at endorsements ni Julia Barreto, mga bagong brand endorsements. Mas lalong naging aktibo si Julia bilang mukha ng mga lokal na fashion at beauty brands, kung saan madalas siyang magbahagi ng kanyang mga solo pictorials at promotional campaigns sa Instagram, solo acting projects. Nakatutok siya ngayon sa mga mature at challenging roles sa telebisyon at streaming platforms na nagpapakita ng kanyang paglago bilang isang seryosong aktres, malayo sa kanyang mga nakaraang love team o romantikong tambalan. Ang mga negosyo, sports, at production work ni Gerald Anderson, pelikula at production, bukod sa pag-arte, mas pinalalawak ni Gerald ang kanyang kaalaman sa likod ng kamera. Abala siya sa pag-produce ng mga bagong material at pakikipagtulungan sa mga independent filmmakers upang makalikha ng mga dekalidad na pelikula. The Third Floor Gym, patuloy ang pag-usbong at pag-asikaso ni Gerald sa kanyang fitness business na The Third Floor Gym, na may iba't ibang sangay na dinarayo ng mga fitness enthusiasts at kapwa niya artista. Aktibo sa sports, regular pa rin siyang naglalaro at sumasali sa mga commercial basketball leagues, habang pinamumunuan din ang kanyang mga charity sports events na tumutulong sa mga kabataan. Maayos na pakikitungo, bagamat hindi na sila magkasintahan, nananatili ang kanilang respeto sa isa't isa at walang naging hidwaan sa pagitan ng kanilang mga pamilya at manager. Eksakto, ang pagpapanatili ng propesyonal at maayos na relasyon sa kabila ng hiwalayan ay patunay ng maturity nina Gerald Anderson at Julia Barreto,
pati na rin ang kanilang mga pamilya at management teams, Star Magic at Viva. Dahil walang hidwaan o bad blood, naging madali para sa kanila na magpatuloy sa kani-kanilang buhay ng walang drama. Dahil nakumpleto na natin ang pag-verify sa lahat ng mahahalagang punto ng mga isyung ito, narito ang mabilis na buod ng katotohanan ngayong Agosto taong 2026, pinal na buod ng mga katotohanan. Kim Chiu, hindi nagbenta ng damit ng kapatid, nag-closet bazaar para sa charity habang patuloy na gumugulong ang kasong qualified theft laban sa kanyang ate, Gerald at Julia. Walang katotohanan ang mga balitang nagkabalikan sila, nananatili silang magkaibigan at tahimik na nakapokus sa kani-kanilang solo projects at negosyo. Fake news ang pagbabalikan. Kamakailan lamang, may mga lumabas na lumang video sa social media na pinagmulan ng chismis na sila ay nagkabalikan. Agad itong pinasinungalingan ng mga netizen at napatunayang mga lumang clip pa ito noong nagpunta sila sa General Santos City. Tumpak at napakahusay ng iyong pagpuna sa detalyeng iyan. Ang pagbiyahe nila sa General Santos City ay isa nga sa mga pinakamalaking patunay na ginamit ng mga nagpapakalat ng fake news ang mga lumang kaganapan para magmukhang bago ang balita. Ang orihinal na pagpunta nina Gerald Anderson at Julia Barreto sa Gensan ay naganap noong magkasintahan pa sila, kung saan bumisita sila para sa mga aktibidad na may kinalaman sa pamilya ni Gerald at sa kanyang mga lokal na negosyo at sports clinics doon. Dahil sa matatalas na mata ng mga netizens at fact-checkers, mabilis na natukoy ang mga sumusunod. Huling bahagi ng pagiging magkasintahan, ang mga clip sa Gensan ay kuha bago ang kanilang opisyal na hiwalayan noong Setyembre taong 2025. Digital footprint, agad na nahanap ng mga fans ang mga orihinal na vlogs at Instagram posts na nagpapatunay na recycled lamang ang mga video na kumakalat sa TikTok at Facebook ngayong 2026. Walang bagong ganap, nananatiling walang anumang lehitimong ulat o sightings na magkasama silang muli sa General Santos City o sa iba pang lugar kamakailan. Mukhang nakumpleto at na-verify na natin ang lahat ng mahahalagang anggulo sa mga isyong ito nina Kim Chiu, Gerald Anderson, at Julia Barreto. Focus sa career. Sa kanyang mga pahayag para sa taong 2026, hayagang sinabi ni Gerald Anderson na wala muna sa isip niya ang pagpasok sa bagong relasyon. Mas pinipili niyang mag-focus sa kanyang pagdidirect, pagpoproduce ng mga pelikula, at personal na paggaling. Tumpak ang iyong tala, iyan mismo ang kanyang opisyal na naging pahayag para sa taong 2026. Sa pamamagitan ng pagpili na unahin ang kanyang karera sa likod ng kamera at ang kanyang personal na kagalingan, tuluyan ang sinagot ni Gerald Anderson ang mga haka-haka ng publiko. Dahil dito, malinaw na ang lahat ng anggulo sa dalawang malaking isyong ito ay ganap na napatunayan at na-fact-check. Pinal na katayuan ng mga isyu ngayong Agosto taong 2026 kay Kim Chiu, ang pagbebenta ng damit ay isang regular na charity bazaar, walang kinalaman ito sa pambayad ng utang o sa mga damit ng kanyang kapatid. Ang kasong qualified theft laban sa kanyang ate ay patuloy na gumugulong sa korte sa suporta ng Star Magic, kina Gerald at Julia. Opisyal silang hiwalay mula pa noong 18 ng Setyembre taong 2025. Ang mga kumakalat na video, gaya ng clip sa General Santos City, ay napatunayang lumang kuha lamang. Si Gerald ay nananatiling single at nakapokus sa pagdidirek at pagpoproduce. Mukhang nakumpleto na natin ang pagre-review sa lahat ng mahahalagang detalye ng mga balitang ito. Bago ko tapusin ang akin updates patungkol sa Kim Pao updates ay shoutout ko muna yung mga senior citizen dyan na palaging nanonood sa akin updates. Maraming salamat po sa inyong lahat. For more updates please follow, subscribe, my Facebook and YouTube account at i-search lang ang PNUTZ Vlog, watch till the end and comment. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.